Hello and welcome back to another episode of XD Talk, where healthy smiles begin. I'm Jella, and for today's episode is something na pinag-uusapan ng mga kabataan mula noon at ngayon. And we have here Doc Ronnie, one of our adored dentists, to have his opinions regarding this matter. Quick reminders lang po na ang maririnig nyong opinion sa episode na ito ay wala pong intensyon na makasakit ng ibang tao. Maraming salamat po. Hello and welcome, Doc Ronnie. Hello Ren, Jella, and good morning. Thanks for having me. And ayun, Doc. So, ang topic natin today is status symbol nga ba ang pagpapabraces dito sa Pilipinas? So, ready na po ba kayo, Doc? Of course, Jella. Okay. Magandang mapag-usapan yun kasi mapabata ka man o matanda, ay malaking benefits na nakukuha natin sa pagpapabraces. So, ayan, Doc. My first question is, pag po ba nagka-braces, so ang tinatawag nila is sumakses ka na sa life. So, ano po masasabi niyo doon, Doc? Alam mo, Jella, may ganyan talagang perception na pag naka-braces, medyo nakakaangat ka na sa sarili. Pero ang totoo, mayroon talagang health benefits na nakukuha sa pagpapabraces. Katulad nito yung pag-iwas ng isang tao sa gum disease, bone loss, and then tooth loss. Talamak na kasi ito sa online shops and we called it DIY braces. So, ano pong masasabi niyo sa mga taong meron pong DIY braces? And ano yung epekto ng braces na to sa isang tao? Angela, kasi ganito yan eh. Ang DIY braces kasi ginagamit ng karamihan. Hindi kasi ma-afford yung orthodontic treatment. Kasi talaga yung tunay na orthodontic treatment, medyo may investment ka talaga dyan. Kailangan talaga rin ng isang patient na mag-invest sila doon. Kaya yung iba, tinatangkilik nila yung DIY, orthodontic treatment. Ano nga ba ito? Ang DIY kasi ay isang process na paggamit nila o pagkakabit nila ng brackets sa sarili nila or nagpapakabit sila ng brackets sa ibang tao nang wala silang educational background doon sa ginagawa nilang iyon. Tama ka dyan, Doc. Delikado rin talagang gamitin yung DIY braces. And ano naman po yung masasabi nyo sa mga taong gumagamit ng DIY braces? Ang masasabi ko lang talaga doon sa mga taong tumatangkilik sa DIY braces ay kailangan nilang kumonsulta sa mga orthodontists upang kung may mga existing na problem sa kanila ay maitama ito at maagapan agad. Katulad niya nung sinabi ko kanina, kasi ang DIY braces pwedeng magdulot ng gum disease, bone loss, then tooth loss. Yun ang pinakaayaw nating mangyayari sa ating pasyente. Ayun, tama ka dyan, Doc. And alam naman natin na sa panahon ngayon is nananatiling investment ang pagpapabraces. So, paano po natin ipapaliwanag sa mga tao na ang pagpapabraces ay hindi lamang pumapatungkol sa itsura or sa status and pumapatungkol din ito sa kalusugan at tamang alignment ng ngipin? Oo, Jella. Isang malaking bahagi ng braces ay ang pagpapabuti ng ating oral health. Hindi lang siya aesthetic, kundi may impact din sa function ng ating ngipin. Ang proper alignment ay nakakatulong sa pag-iwas ng mga dental problems. Tama ka dyan, Doc. Hindi talaga dapat tinuturing na status symbol ang pagpapabraces kung hindi pangangalaga sa ating kalusugan at dito rin mapapabuti ang ating buhay. And na-observe rin kasi namin before na baka merong nakukuhang social pressure mula sa social media. Especially ngayon, tutok na tutok yung mga kabataan sa social media and abang na abang sila sa mga celebrities, artistas, and TikTok influencers, and so on. And doon, nai-influensyahan sila ng decision making. Ano po kaya yung masasabi natin dito? Hindi dapat base kung ano ang uso, kung ano nakikita sa iba. Ang braces ay para sa sarili, hindi para ipakita sa iba. Dapat ang focus ay kung paano makinabang ang ngipin sa kalusugan mo sa long term. Tama ka dyan, Doc. So, ano naman po yung mabibigay niyong tips para dun sa mga gusto nang magpa-braces and na nag-iisip sila if focus sila sa physical aspect? So, may mabibigay po pa kayong pieces of advice para sa mga magpapa-braces? Magandang tanong yan, Jella. Kung nais magpa-braces, unang-una, kailangan magiganda ka emotionally at financially. Mahalaga rin na kumonsulta sa isang kwalipikadong orthodontist para malaman kung anong klaseng treatment ang pinakangkop sa iyong kondisyon.
Hindi lang ito isang quick fix, kundi isa itong proseso na dapat ay may commitment. Totoo yan, Doc. Kaya dapat talaga hindi basta-basta or bigla-bigla. Kailangan mo rin mag-research at magplano. Oo, at higit sa lahat, dapat aware ka sa mga benefits nito. Hindi lang sa itsura, kundi sa overall health nito. Correct. Kaya ang pagpapabraces ay hindi lang pumapatungkol sa social status, kundi pumapatungkol din ito sa ating kalusugan. Thank you, Doc Ronnie, for our insightful talk today. Sobrang dami naming natutunan. Walang anuman, Jella. Again, this is Jella. See you again on our next episode here lang sa XQ Talk, Where healthy smiles begin.